mahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap nino man ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama, at ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sana po maging mabunga at punong-puno ng pagkapala ang taong ito para po sa ating lahat. Sa ating pong ebanghelyo, ngayon pong araw na ito, atin pong narinig ang tungkol kay Juan Bautista. In fact, buong Adbyento po, we have heard about John the Baptist. Ito na naman, ngayon pong halos patapos na ang panahon po ng Kapaskuhan, ating maririnig muli ang tungkol kay Juan Bautista. Sa Ebanghelyo ngayon, we have heard kung paano po sinasabi si Juan Bautista talaga ang sinugong ihanda ang daraanan ng Panginoon. Pero po, nung dumating na ang Panginoon, alam niyang kailangan niyang mag-give way. No? Sabi nga po, He must increase, I must decrease. Ito po ang naging prinsipyo ni Juan Bautista. Sapagkat yun naman talaga ang dahilan kung bakit siya isinugo.
upang ihanda ang daraanan ng manunubos. At some point, sabi niya siguro, nagawa niya na yung purpose niya. Alam po ninyo, isa sa mga bagay na kinakatakutan ng bawat isa sa atin, no, mga tao, yun pong umabot tayo sa punto na parang wala na po tayong silbi. Kaya nga po, ang word dyan ay malaos. Na dati-rati, pag ikaw po ay medyo malakas pa, bata pa, talented pa, nako, ang dami mong kayang magawa. At ang mga tao lumalapit sa iyo, hinihingan ka ng tulong. Pero pag medyo tumatanda ka na, eto na, parang may mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Yung iyong pisikal na katawan, medyo meron ng limitasyon. At kasabay pa niyan, may mga mas batang dumarating kaya sa atin na sila naman ang pwedeng gumawa noong dating ating ginagawa. Ika nga, parang nasa pawan na tayo. Kaya nga minsan, it hits us na para bang, ano na ba yung silbi ko? Ang tawag po dyan, in fact, yun pong midlife crisis. No? After yung maranasan na ikaw ay tumaas at naabot mo yung rurok ng iyong tagumpay, ng iyong lakas, ng iyong galing, unti-unti, bababa ka na. Manghihina ka na, magkakaedad ka na, hanggang sa medyo wala ka ng gaanong magagawa. Kaya nga po, ngayong araw na ito, siguro, maganda ating pagnilayan, yun pong how can we age with grace. Kahit po sa mga bata pa riyan, maganda, tayo paalahanan, lahat po tayo ay tatanda. Ano nga ba ang halaga ng pagtanda? Ano po ang ating kailangang panghawakan? Pag dumating po sa ating buhay, that we now question our self-worth. Ano yung aking halaga? Ano pa ba ang silbi ko sa mundo? Maganda po ating alahanin si San Juan Bautista. Matapos niyang ihanda ang daraanan ng Panginoon, siya po ay umamin na kailangan niyang bumaba upang ang Panginoon ay tumaas. Unang-una po, maganda ating isipin palagi, no? We have to always be reminded of ang ating dignity, ang ating dangal, ay hindi po nakabase sa kung ano ang ating nagagawa. Our worth is not based on what we do. Tandaan po natin, no? Tayo pong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay mga nailigtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang dugo ay dumanak para sa bawat isa sa atin. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa ikaw ay maraming na-contribute o nagawa. Hindi po. Nung ikaw ay nabinyagan, nung ikaw ay tumanggap ng kanyang katawan at dugo, tayo pong lahat ay kanyang pinahalagahan. Miski nga yung buhay ng kanyang bugtong na anak, kanyang inialay para sa bawat isa sa atin. In fact, ang sabi nga sa Biblia, God loved us even when we were still sinners. Hindi po dahil sa mga nagagawa natin o galing po natin, tayo po ay minamahal ng Diyos. Tayo ay mahal ng Diyos dahil ang bawat isa po sa atin ay kanyang anak. Ang bawat isa po sa atin ay wangis ng Diyos. Our worth is not based on what we do, but on who we are as God's children. Ito po ang dahilan kung bakit yung mga bata, kahit mailit pa yan, binibigyan na po yan. No? Inaari ng anak ng Diyos yan. Not because may nagagawa na yan, nakakapag-contribute na yan, hindi po. Kahit bata pa yan, wala pa nakakapag-contribute yan, sila po ay mayroong silbi at may halaga ang buhay nila. Much more yung mga may sakit, no? May mga karamdaman, mga nakaratay na po sa higaan. Hindi porke they can no longer contribute, wala na yan. Dapat yan itnatabi na yan, no? Dapat yan euthanasia na. Still, anak ng Diyos yan, pahalagahan mo yan. At kahit pa nga ang mga kriminal, di ba? Kahit na they did something wrong in their lives, minsan parang gusto mong, dapat yan sa mga yan ipinapako na sa krus, no? Dapat yan pinapiring squad na o ni electric chair na, no? Hindi po. It is not because of what they did. It is because who they are. Mga tao po sila, mga anak ng Diyos, mga wangis ng Diyos. Our worth as persons ay hindi po nakabase sa kung ano ang kaya nating gawin, kung hindi kung sino tayo, mga anak ng Diyos. Ito po yung una. Ang pangalawa, every time you also experience yun pong pagtanda, sabi nga yung pagkalaos, no? When we have that prospect, tayo po ay medyo
limited na yung ating nakakontribute sa lipunan, yung ating nagagawa, maganda po at tayo din po nga mapaalahanan na when we grow old, ito po itanda na pahalagahan mo ang iyong pamilya. Ito naman po ay para dun sa mga medyo bata-bata pa, no? Tandaan mo, lahat po tayo balang araw tatanda. At yung pong mga anak mo, kung paano mo alagaan, nako, babalik po sa iyan. Sa iyo yan, no? Meron nga tayong kasabihan, ano man ang iyong itinanim, siya naman ang iyong aanihin. Kung medyo hindi ka nagmamahal sa iyong mga anak, if your children do not feel they were loved, malamang pag ikaw ay tumanda na, baka wala silang maisukli sa iyong pagmamahal. Because yung iyong halimbawa ay hindi nila nakita. Pero when you have shown how much you love your children, in a way, may sukli po yan, may bunga po yan. Mamahalin at aalagaan ka rin nila. Of course, as I've said, hindi po dahil sa kung ano yung nagawa mo. Pero it actually helps us strengthen the bond of family. Nung ikaw ay mahina, aalagaan kita. Pag ako naman lang humina, sana maalagaan mo din ako. Yan po ang pagiging pamilya. Kaya nga po maganda, no? Yung sabi nila, yung weakest link sa family, it becomes the strongest link. Yung pinakamahina sa pamilya, madalas ito po ang pwede maging pagkakataon para ang pamilya magsama-sama at maging malakas. Our weakness, when we grow old, ito po ay paraan din ng Diyos para ang ating pamilya mapagsama-sama. Sana po, magmahalan tayo. Yung iyong mga anak, mamahalin mo. Yung iyong mga lola, lolo, mamahalin mo. At pag dumating sa punto na ikaw naman ang mahina, may magmamahal din sa iyo. At ikatlo po, mga minamahal na kapatid, ang ating pagtanda, ito rin po ay pagkakataon upang tayo ay lalo pang maging mas malapit sa Diyos. Hindi po ba ang sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magpapakumbaba gaya ng mga maliit na bata, hindi kayo mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. When we grow older, ito po yung time para po ay magpakumbaba. Tanggapin mo na, ikaw ay humihina. You are now dependent on other people. Huwag kayong matakot, no? Ito po ang paraan ng Diyos para sa huling pagkakataon, you can be humbled. And kung nung ikaw ay medyo malakas pa, medyo mayabang ka, no? Medyo may angas ka, sabi nga nila, kasi ang dami mong pwedeng gawin, malakas ka, magaling ka, you are able to contribute a lot to society. Pag tumanda ka na, it is then you are humbled. May mga bagay na hindi mo na kayang gawin. At pagkakataon yan, para yung masabi, Panginoon, kailangan kita. When the Lord said, pag hindi kayo maging tulad ng mga bata, it means, kailangan, gaya ng mga bata, maging dependent tayo sa ating Ama sa langit. Kailangan aminin mo na may mga bagay na hindi mo kayang gawin at kailangan mo ang Diyos. Kaya nga, pag habang ikaw ay tumatanda, it is a natural way and God's way for us to be humble. Sana po, habang ikaw ay tumatanda, huwag masabing, matanda na ako, mas marami na akong alam kaya sa inyo. Aba, yumayabang ka pa. Sana po, as you grow older, we choose the path of humility. Tanggapin mo na kailangan mo ngayon ang Diyos. Tanggapin mo, may mga mas malakas at mas magaling na sa iyo. Tanggapin mo, ikaw ngayon ay nakadependent ka na ngayon sa ibang mga tao. Nang sa gayon, tunay nga, ikaw ay maging tulad ng mga bata. Mga minamahal na kapatid, gaya po ni Juan Bautista, nawa, huwag tayong matakot sa pagkalaos, sa ating pagtanda, o kaya sa ating pag-midlife crisis. Dahil po, tatlong bagay. Unang-una, your worth is not based on what you do. You are important because you are God's child. Ikalawa, when you are getting older, it's a chance for us to build more the family, closer family bond. Yung weakest link, kayo maaaring matanda, it becomes the strongest link where the family can bond together. At huling-huli, sa ating pong pagtanda, ito po ay paraan ng Diyos upang tayo matawag sa pagiging mahabang loob. Nang sa gayon, tayo maging marapat, makapasok sa kanyang kaharian. Ngayon pong bagong taon, ito nawa ang maging bukal ng ating pag-asa.
Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Lunes.